Alam mo ba kung gaano kahalaga ng papel sa ating buhay? Mula sa ating pagsilang dito sa mundo, kailangan na natin ng papel para maisulat ang araw ng ating kapanganakan at ating pangalan, na kung tawagin ay birth certificate. Kasama rin natin ang papel mula sa unang araw natin pagtungtong sa kindergarten. Papel din ang kailangan para tayo ay maturuan makapagsula. Sa elementary, high school, at hanggang sa makatapos tayo ng kolehiyo. Nandyan rin ang papel na siyang kaalalay natin mula sa simula nating pagkatuto hanggang sa tayo ay makatapos ng pag-aaral. Hindi pa natatapos dyan. Ang papel din na iyan na bihira lang natin mapansin ang kasama natin ngayong meron na tayong mga trabaho at kanya-kanyang buhay dito sa mundo. Alamin natin kung paano nga ba ito ginagawa. Paano nga ba ginagawa ang papel? Una ay magsisimula ang lahat dito sa ating inang kalikasan. Salamat na lang talaga sa ating inang kalikasan at sa Panginoon na lumikha ng lahat. Kung saan ay ibinigay sa atin para pamahalaan ang mga bagay dito sa mundo. At lumikha ng mga bagay na sa kanya mismo nagmula. Dito sa mga punong ito magmumula at sisilang ang mga papel na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang unang proseso sa paggawa ng papel ay harvesting. Ipiliing mabuti at titiyakin kung sapat na ba ang edad ng isang puno paputulin at gawing papel. After na maputol at mapagsama-sama na ang mga puno, doon na magsisimula ang pagpoproseso sa paggawa ng papel. Ang bawat piraso ng puno ay uumpisahan ng balatan. Pagpira-pirasuhin. At dito na papasok ang sunod na step, ang falping. Ang prosesong ito ay ang paghihiwalay ng mga cellulose fibers o mga hibla ng mga punong kahoy na siyang main ingredients para gawin ang papel. May dalawang klase ang falping process, isa ay ang chemical methods, kung saan ibinababad sa isang uri ng chemical ang mga piraso ng puno para lumambot ang kahoy at lumabas ang mga hibla nito. At ang tradisyonal at kadalasan na proseso ay ang mechanical pulping. Ang prosesong ito ay manumano o aktwal na tinatanggal ang mga fibers o ang hibla ng bawat piraso ng kahoy gamit ang mga makina o grinding machine. Hindi lang sa mga puno at mga piraso ng mga kahoy magmumula ang mga fibers o pulp. Huwag natin kakalimutan nandyan pa ang mga recycled peppers, na isa sa napakalakiring porsyento para mas mapatipid at maiwasan ang sobrang daming mapuputol na kahoy at hindi rin makaapekto sa ating inang kalikasan. After ng pulping, ang sunod na step ay ang cleaning and screening the pulp. Sa prosesong ito, dito na pinagsasama-sama ang mga pulp at ang mga recycled peppers para linisin, tunawin, salain, at tanggalin ang mga hindi kasamang sangkap tulad ng mga sanga ng puno, bato, plastic na nagmula sa mga recycled na papel, at iba pang uri ng materials na nakahalo dito. After na mapaghalo-halo, matunaw, at malinis ang mga fibers at mga recycled peppers. Ang susunod na step ay ang screening. Sa prosesong ito ay sasalain na ang mga malinis na fibers, kung saan dapat salain ng pinong-pino ang mga fibers at mahiwalay ang mga malalaki, buo at magkakadikit na piraso ng mga hibla nito. Ang susunod na proseso ay ang tinatawag na bleaching, kung saan ang natural na kulay ng mga kahoy na kulay brown, at ang kulay ng mga recycled paper ay lilinisin o papuputiin at tatanggalin ang natural na kulay para maging napakaputi na animoy mga bulak sa puti. Gamit ang chemical na substance ng pagpapaputi tulad ng chlorine dioxide, hydrogen peroxide, at iba pang mga chemical para maabot ang kinakailangang antas na kulay ng mga fiber para sa magandang produksyon ng papel. Once na mapaputi na ang mga pulp o fiber at natanggal na ang mga kulay nito, ready na para gawing papel. Magsisimula ng ilagay sa screen ang mga pulp. At dahil nga kahalo pa ito ng tubig, kailangan ilagay sa napakalawak na screen para mahiwalay ang mga pulp at maalis ang mga tubig nito. Matapos matanggal sa tubig at mapatuyo ang mga pulp, dito na magsisimula ang sunod na proseso, ang pressing and drying. Sa stage na ito ay magdadaan na sa mga rollers ang mga pulp para i-press at i-compact ang mga fibers para matanggal ang natitira pang mga tubig at makompact para maging solid at magdikit-dikit ang mga fibers. Ilan bises papadaanin sa press and compact machine ang mga fibers para mas maging magkakadikit ang mga hibla nito. Ang sunod na proseso ay ang drying stage. Sa stage na ito magdaraan ang mga na-press na papel sa heat-emitting cylinders o heated rollers ang bawat parte ng basang papel para mag-evaporate ang mga natitira pang mga tubig. Sa prosesong ito ay kailangan ng masusing pag-iingat dahil napaka-critical ng stage na ito. Kailangan mabahnat ng tama ang mga papel para maiwasan ang magkaroon ng kulubot at mapunit naman kapag sobra ang tension nito. Sunod na proseso ay ang cutting process. Sa prosesong ito, kinakat ang mga papel depende kung ano ang size na kailangang dimension o hugis na kailangan i-produce. Gamit ang mabibilis, matatalas, at malalaking cutting machine para maging uniform ang cut ng bawat papel. Next ay ang quality control at inspection. Sa stage na ito, masusing sinusuri ang papel, tulad ng thickness, dimensions, at ang kalidad ng papel. Sa paper making napakahalaga ng quality control para sa satisfaction ng mga consumers. At ang huli ay ang packaging at delivery. Maingat na babalutin at ilalagay sa mga designated boxes ang mga papel at handa na para sa delivery. At dito natatapos ang mahabang proseso ng paggawa ng papel na naging parte na ng ating buhay. For more video update, please subscribe.
like and hit the notification bell.